Lord God, Heavenly Father, katulad ng isang bata na gusto pong magpakalog sa inyo, ang aming mga kamay, Panginoon, ay nakataas ngayon. Willing to surrender our lives to you. Gusto namin magpakalog sa presensya mo. Sa kalagitnaan namin, Panginoon, ay kumilos po kayo. At kung may mga bagay-bagay sa buhay po namin na hahandang, para ang pagsamba po namin ay hindi po maituon sa inyo ng gusto. In the name of Jesus, tanggalin mo ang lahat ng ito. Pwede ito po ay problema pinansyal, problema sa relasyon, pwede ito po ay problema sa aming kalusugan. Lahat ng ito, Panginoon, sinusuko namin sa iyong paanan. At wini-welcome namin, Panginoon, ang iyong presensya sa kalagitnaan po namin. Hinahanda po din namin, Panginoon, ang aming puso na tanggapin ang mga pagpapalang inihanda mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng mga spiritual blessings, Panginoon, ay kakamtan ng iyong mga anak sa lugar na ito, sa araw po na ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataon upang makarating po sa lugar na ito, Panginoon, at tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang inihanda mo po. Samahan niyo po kami, Lord, upang itaas ang iyong banal na pangalan, sapagkat sa lugar na ito, sa bayang ito, sa bansang ito, walang ibang dapat na mataas kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming prayer. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen. Handa na po ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Pero bago po yan, meron po akong babasahin isang verse sa inyo. Sabi po sa Mateo 16, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Gusto niyo po bang maghari ang Panginoon sa buhay niyo? Amen. So hayaan po natin i-allow ang ating Panginoon na manahan sa buhay natin at i-declare natin na maghari ito sa atin, sa pamilya natin at sa ating bansa. Awitin po natin yung maghari.
Isa pong magandang umaga sa lahat, mga kapatid, at dahil po sa mga sandaling ito ay dadako po sa ating gagawing pagtanggap sa kanal na hapunan. Bago po ang lahat ay ating pakinggan at sinasabi ng mga nakasulatan bilang paalala po sa bawat sa atin bago po natin tanggapin ang mga banal na simbolo ito, ang tinapay at ang katas ng lakas. Ang sabi po dito sa chapter 53, verse 10 hanggang sa mga susunod ng aklat po ng Isaias, sinabi ni Yahweh,
ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi na wala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito'y siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila. Pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at ninasak ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila ay patawarin. Ito po yung kasaysayan po na ginawa ng ating Panginoon. At sabi po ni Propeta Isaias, darating ang panahon, ito po kanyang sinabi, na pinagsasabi sa kanya ng Diyos Ama ay mangyayari. At totoo naman po ang nangyari nga, dahil dumating nga po sa ating daigdig ang ating Panginoon at tayo po ay kanyang tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang kaparusahan po na nararapat ay para sa atin ay inabo pong lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa umaga po ito, bago po natin na alalahanin ang naging sakripisyo po niya sa atin sa pamamagitan nga po ng gagawin natin pagtanggap sa banal na punan, muli tayo po isama-samang manalangin at humingi tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, minsan pa po sa umaga ito, muli kami po ay naririto, kami sama-sama magkakapatid na amin pong alalahanin, Panginoon, ang naging katubusan naming lahat sa mga kasalanan ng Panginoon na aming nagawa, ang kaparusahan na dapat na ipataw sa bawat sa amin, ay inako po, Panginoon, na yung bugtong nanak. Na bagamat kami mga makasalanan ng Panginoon, kami marumi ay nagkaroon ng Panginoon ng damdamin na kami ay kahabagan at kami po ay iligtas at tiyak na kapamakan. Isinugo mo para sa amin ang iyong nag-iisang anak, Panginoon. Sa kanyang mataas na kanilalagyan dyan sa langit, siya ay naging Ama, Panginoon. At pamuhay sa mga tao ng panahon na yun, Panginoon. Naging katulad namin, Panginoon. At yun, Panginoon, ay nangyari dahil gusto mo kami abutin, Panginoon. Sapagkat sa harapan mo kami wala ni isa pang nararapat. Pero dahil sa iyong anak, Panginoon, kami nagkaroon ng pag-asa. At tinataglay namin, Panginoon, ngayon ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan na sa iyo nang galing, Panginoon. Kaya Ama, sa umaga mo ito, muli kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na wala pong makakagawa nito kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya bago po namin tanggapin, Panginoon, ang tinapay at ang katasabubas na sumisimbolo po sa katawan at dugo ng iyong anak, kami po'y humihingi ng iyong paglilinis sa aming mga pagkatao. Alisin mo, Panginoon, ang lahat po ng bahid ng karumihan sa aming mga puso. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga isip, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang pumalok sa aming mga pagkatao upang kami po ay gabayan sa aming gawin pagtanggap na ito sa banal na puno. Ama, muli maraming salamat po sa iyong dakila at busilak na pag-ibig na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Mga kapatid, pakinggan po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng Marcos chapter 14, verse 22 hanggang sa mga sumusunod. Narito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Pinababa niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, itong aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas,
hanggang sa araw ng rin kong bagong anak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng iba. Hindi po nawa ang lahat po ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Good morning. Good morning. God is good? All the time. And all the time? God is good. Pwede po ba natin tingnan yung katabi natin and smile lang natin? Ngitian natin. Ayan. So makikita natin yung goodness ng Lord, ano? Yes. Amen. So, right now as we come on giving, no, let's reflect doon sa Bible verse na makikita natin sa 2 Corinthians, no? Ayan. Pangalawang Korinto 9:7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So mga kapatid, tandaan natin, ang giving is not only with regards to financial accountancy, no? It is more on act of worship. Ito yung opportunity na ibinibigay sa atin ng mga tao, ng mga anak niya, na i-acknowledge yung magandang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. No? Mapa-financial yan, mapa-intelligence yan, knowledge, and yung good health, lahat yan galing sa Kanya. So, ito yung opportunity na to give back yung lahat ng blessing ng Lord sa atin. And no matter what of sizes, no, kung gaano kalaki, kababa, kaliit, o kahalaga nung ibinibigay natin sa kanyang financial offering, ang tinitingnan ng Diyos dyan is yung puso natin. Kung nagbibigay ba tayo ng masaya, alam ba natin na itong ibinibigay natin is act of gratitude sa Kanya kasi binigay niya yung mga pangangailangan natin. And you know mga kapatid, ito is act of partnership with God para gawin ng Diyos yung kabutihan para sa mga anak niya through church, no? Through communities, through church, tas pumamagitan ng mga naibibigay natin. So, nandoon yung nakakagawa ng goodness si Lord through us, through churches. So, mga kapatid, as we give back, no, yung portion ng blessing ni God sa atin, let's remember as we give right now that we are blessed to bless other. No? And mas maganda yung importante is yung nagbibigay tayo ng masaya kasi alam nyo, mga kapatid, ang Diyos ay tumitingin sa puso. No? Tinitingnan niya yung puso natin habang tayo ay nagbibigay. Okay? So, let's give. Sabi nga, happy-happy. No? Masaya tayo magbibigay sa Kanya. Let's come to the Lord in prayer. Yes, Lord God. Hallelujah. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin, O God. Nagpapasalamat po kami ng marami, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakalob po sa amin, sa patuloy mo pong pag-support sa amin, financially, health, O Lord God. Maraming pong salamat. And at this time, Panginoon, as we give back the portion of the blessing, Panginoon, na ito po'y magamit, Panginoon, ng church na ito upang ma-reach out po, Panginoon, yung mga wala pa po sa inyo and makapagpatuloy na makagawa ng act of service, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ito po ay inyo pong layunin, Panginoon, para po sa amin. And Lord, turuan mo din po kami as we give today, Panginoon, na magkaroon ng pusong mapagbigay, maging masaya sa pagkakaloob, Panginoon, dahil ito po ang nais mo, God. Muli, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
lahat, mga anak ng Diyos. Praise God. Are you blessed this morning? How about these past few days? Blessed din po ba kayo? Kahit po maraming pagsubok. Kahit po walang-wala. Pero ang Diyos kasama po natin lagi. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bigyan natin ng applause sa God. Hindi po yung malakas. Deserve po ni Lord yan. Hallelujah. Tayo po ay patuloy sa ating pong topic all about, or theme all about you and your worship life. And we are now on the part 5, wherein this message is entitled, My Life Sings. Ang buhay po ba ninyo ay umaawit? Let's find out kung anong klaseng pag-awit meron ang buhay natin. Dahil natin yung mukha tayo manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo, Aba. Because once again, ang iyong mga anak ay dinala mo sa lugar na ito upang ang iyong mga salita ay aming pag-aralan. Aming dalangin, O Diyos, nasamahan niyo po kami sa mga reminders mo na ito, Lord. Maging mapagpakumbaba po kami. Sa ganun po, makita namin, Panginoon, yung kagandahan ng buhay na sumusunod po sa iyo. Yung buhay na umaawit at sumasamba, nagpupuri. Sino ka at kung ano ang iyong ginawa sa amin, Panginoon. As we keep on with our message today, we're asking your Holy Spirit to be in the midst of us and speak into our hearts. Thank you so much, Holy Spirit. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Lahat tayo magsabi na, Amen. Praise the Lord. Welcome po, everyone. Palakpakan natin si God once more. You know, music has the power to set an atmosphere in a certain place. Tama po? One time, meron kaming kinainan ni Pastor Kit na Japanese restaurant para tumikim ng ramen. And guess what? Ano ang tugtog sa Japanese restaurant? Japanese music. Pero na-shock po kami. Ang tugtog po doon ay hindi Japanese music, kundi bossa. Parang hindi nag-jive. Kasi kung ang theme ng isang restaurant, okay, ay Japanese ang datingan, dapat ang musika ganun din. It sets the atmosphere. Tama po? Kung kayo po naman ay pumunta na sa tinatawag po nating spa, nakarating na ba kayo? Nagpaspa na ba kayo? Ha? Nagpaspa na kayo? Hindi pa? Mga lalaki, hindi pa, yung mga lalakihan. Ililibre ko kayo. Okay? Manda kayo. Alam po, pag nagpaspa po kayo, yung music naman po doon ay therapeutic. Pag pinakinggan mo siya, ang tunog po niya ay parang nature. Na habang ikaw po ay minamassage, parang gumagaling ka nga. Oh. Yung pagtayo mo talaga namang, actually, parang ayaw mo nang tumayo. Parang doon ka na nakakatulog. And there was once an instance na sobrang sakit ng likod ko, parang ang dami-daming lamig. So kami, Sister Carol ay pumunta sa spa, malapit sa amin at nagpa-spa. And guess what? Nagulat si Sister Carol. Humihilik na po kasi ako. Talaga po ang music, it has the power to set an atmosphere in a certain place. Di ba? Ganon din po yung buhay po natin, mga kapatid. Our attitude, our words, our actions. It sets a mood or atmosphere wherever we are. Yung pananalita natin, yung kilos po natin, yung ating pong pag-uugali, nagsiset siya ng atmosphere kung saan po tayo pumupunta. Ito mga tatay, pag galing kayo sa trabaho, anong atmosphere ang dala-dala niyo pagdating sa bahay? Mainit ang ulo?
It says the atmosphere. Kapag ang attitude mo, dumating ka sa bahay na mainit ang ulo mo, sasabihin ng asawa, kayo maingay, tahimik. Mukhang may problema tatay niyo. Wala mo nang manghihingi ng baon. It sets the atmosphere, di po ba? Kayo mga nanay, pag dumating si Mister, anong atmosphere ang binibigay niyo po sa loob ng tahanan? I mean, pagka po, hindi natin napapansin, pero pagka po, yung ugali mo natin, pananalita po natin, yung kinikilos po natin, sa loob ng tahanan ay nakikita ko ng ating mga kasama sa bahay, it sets the atmosphere. Tanong ko po, how's your life? What kind of music it produces? What kind of atmosphere it sets? Sa opisina, sa kaibigan mo, sa community, sa loob ng tahanan ninyo. If people will listen to the music of your life, what do they hear? Kung ang mga tao ay makikinig sa buhay mo ngayon, ano ang nadidinig nilang musika ng buhay mo? Mga kapatid, as of now, tanungin mo sarili mo, anong genre ng music meron ang buhay ko na napakalapit? So meron po ang mga genre, tignan nyo kung ang buhay nyo malapit doon. Ang buhay mo ba ay tunog blues? Ganyan ba ang tunog ng buhay mo? Ang nadidinig ba ng mga tao sa iyo ay tunog moody? Moody ka ba? Masaya ka ng umaga, tanghali di ka na makausap, gabi, hindi ka nila maintindihan. Moody. Sino bang mas moody? Babae na natin? Pareho. Turo pa kayo? Ang buhay mo ba ay tunog country music? Tunog conservative? Yun, bawal yung ganyan. Hindi pwede yung ganito. Huwag kang ganito. Huwag kang ganyan. Conservative. Yan ba ang nadidinig nilang musika ng buhay mo? O ang buhay mo ba ay tunog rap? Go, go! Come on! Yeah! Yo! Hey, hey! What's up? Yung ba nadidinig nila? Do they hear your life as mad? And like a person looking for trouble? Ikaw ba yung tipo ng taong lagi na lang naghahamon? Hahanap ka ng gulo? O ang buhay mo ba ay tunog klasikal? Masyadong formal. Dapat proper. Bakit siya nakalagay yan? Iba ba? Bakit yan dyan nakapwesto? Tanggalin. Maupo na tuwid. Wala malikot. Sumandal. Sandal. Huwag malikot ang paa. Ang feeling mo tuloy, nasa eskwelahan ka. O ang tunog pa ng buhay mo ay parang 70s and 80s. Yan ba ang tunog ng buhay mo? Meron ka ba niyan? Yan ba nadidinig sa'yo? Sige nga. Retro, brother. Yung ba ang tunog ng buhay mo? Parang 70s. Ikaw ba yung tipo ng taong lagi na lang nabubuhay sa nakaraan?
Alam mo nung panahon namin? Alam mo nung time namin? Hindi ganyan. Alam mo nung panahon namin? Yan ba ang musika ng buhay mo? Yung lagi nila, alam mo nung panahon namin? Ganito lang kamura ang pagkain. Alam mo nung panahon namin? Ganito ang ginagawa namin. Nabubuhay sa nakaraan? Hindi makamove on. Yan ba ang buhay mo? O ang buhay ng buhay mo ay parang musical theater. Puno ng drama. Pag nakakwentuhan ka, wala kang ginawa kundi magkwento ng drama. Drama ng buhay mo, ang drama mo. Kaya yung mga tao, pag nadidinig ka nila, ayan, magdadrama eh, magdadrama. O ang tunog ba ng buhay mo ay parang reggae? Yan ba ang nadidinig nila? Yan ba ang tunog ng buhay mo? Tunog na walang worry, easy go lucky, ayos lang pre. Yan po ba? Yan ba ang tunog ng buhay mo? No problem! Easy lang! Reggae to bro! Yung ba? O ang tunog ba ng buhay mo na nadidinig ay heavy metal? Maingay, grumpy, galit. Tinatawag ka lang, uutusan ka lang, galit ka na. Yung akala mo parang lagi may pinaglalaban. Yan ba? Yan ba yung buhay mo? Yan ba yung nadidinig ng iba? Yan ba yung nakikita nila sa'yo? Masyadong galit. Parang gusto mo laging minamadali ang lahat. Ayaw mo ng process. Kailangan bilisan natin to. Parang tumatakbo lagi ng 100. Dito sa gitna ng SLEX, nagmamadali. O ang tunog ba ng buhay mo ay rock? If your life will be a music to play before the Lord, will it bring glory to Him? Do you think the Lord will smile and love the sound of your life? Kumusta ang tunog ng buhay mo ngayon? Ano ang klase ng buhay na meron ka? Remember mga kapatid, worship is your lifestyle. And therefore this morning, there are things that we should remember when we make our lives sings before our God. Number 1, your life is a worship that sings to God through what you say and live. Through what you say and live. In response to what He has done and who He is. Ang ibig ko sabihin, ang ating buhay po ay isang pagsamba na umaawit sa Diyos sa pamamagitan ng iyong sinasabi at sinasabuhay bilang tugon sa ginawa at kung sino ang Diyos. You know, one of the greatest ways to express our love and adoration to God is when our life becomes a song that sing praises to God. Kumusta po ang buhay ninyo? Naintindihan po ba ng buhay ninyo kung sino ang Diyos? Naintindihan po ba ng buhay ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyo? Naintindihan po ninyo? Kung paano ang Diyos inibig tayo, ibinigay yung kanyang bugtong na anak, maabot lang po tayo, maligtas lang po tayo. Naintindihan po ba natin yun? Kasi kung naintindihan po natin, then yung buhay po natin bilang pagsamba ay tutugon ng tama sa pamagitan ng tamang buhay, ng tamang pananalita, ng tamang pag-iisip. Alam niyo, sabi po ni David ganito, sa Psalms 104, verse 33, maliwanag po ang sinabi po ni David dito. This is very, very clear. Ang sabi po niya,
I will sing to the Lord as long as I live. I will praise my God to my last breath. Question, hindi kaya mamalat si David nito? Isipin ninyo, sabi niya, I will sing to the Lord as long as I live. Literal po ba na sinasabi ni David dito na hindi siya hihinto ng pag-awit sa Panginoon? O meron po siyang ibang ibig sabihin sa atin? And I do believe ang ibig po niyang sabihin dito, let your life be a song of worship to God by the way you speak, by the way you think, by the way you live. Kaya po sabi niya rito, I will praise my God to my last breath. Hanggang huling hininga, pupurihin ko ang Diyos. Yung po ba is more on vocal? No, I don't think so. But David is speaking, of a life. Because worship is a life. Ang pagsamba po ay ang buhay natin. Worship is a lifestyle. Kung paano tayo nabubuhay, yun ang pagsamba natin sa Diyos. Remember this, mga kapatid. Worship is a verb. It is something we do, not something we watch. Ang pagsamba po ay yung ginagawa natin, hindi yung pinapanood natin. Yung pagsamba po ay hindi yung narito kayo at titignan kami, titignan ang isa't isa, hindi po doon yun eh. Ang tunay po na pagsamba ay kung paano po tayo nabubuhay simula Lunes hanggang sa darating na linggo. It's a lifestyle, mga kapatid. And that's why I said, worship is a verb. It is something we do, not something we watch. Ano sabi ng Panginoon? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, it's very clear. So whether you eat or drink, ano raw po? Whether you eat or we eat or drink or whatever you do, ano po sabi? Do it all for the glory of God. The least na we can do every day is to eat and drink, and whatever the least things we do, and sabi ng Bible, do it for the glory of God. Every time na ginagawa natin ang isang bagay for the glory of God, that's what we call worship. Kaya sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, and so dear brothers and sisters, Christians po ang tinutukoy, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Ibigay daw po natin yung ating sarili sa Panginoon. Ano po ang reason? Because of all He has done for you. And then sabi po rito, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Paano raw po natin sasambahin ang ating Panginoon? Ang sinabi po dyan, be a living and holy sacrifice. Mga kapatid, we are called to worship God not only with our voice but with our lives. Kahit anong lakas ng kanta, kahit anong lakas ng tinig sa pagpupuri sa Diyos, pero pagdating ng Lunes hanggang darating na Sabado, ang buhay po natin malayo sa Diyos, hindi mo siya tunay na sinasamba. Dahil ang tunay na sumasamba sa Diyos, nakikita sa kanyang buhay at ginagawa. Pangalawa, your life is a worship, responding to God's greatness and proclaiming His glory. Ang iyong buhay po ay isang pagsamba na tumutugon sa kadakilaan ng Diyos. Kung paano ka nabubuhay, yun ang pagtugon mo sa kadakilaan ng Diyos at nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Paano po nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa pamamagitan ng buhay ng mga anak ng Diyos. Mga kapatid, tayo po yung liwanag. Nire-represent po natin yung liwanag ng Panginoon. Kaya tinawag po tayong mga ilaw.
You look at Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Ang sabi po dyan, you are the light of the world. Pakisabi sa katabi mo, ilaw ka kapatid. Sa likod po, sabihin nyo yung nasa likuran, ilaw ka kapatid. Palakpakan po natin yung mga ilaw. Kasabihan na po sa atin na ang babae ay ilaw ng tahanan. Paano yung lalaki? Sa Bible po, lahat tayo ilaw. Hindi lang po yung babae. Kaya kung minsan yung babae ang masipag sa gawain, yung babae ang marami. Kasi sila raw ang ilaw. Ano nangyari doon sa lalaki? Napundi. Hindi umaattend, tamad magbasa ng Bible, hindi dumadalo ng fellowship. Bakit? Napundi. Bakit? Hindi niya kasi alam na ilaw siya. Well, the Bible is letting us know this morning, lahat tayo, mapalalaki, mapababae, tinatawag ng Diyos na ilaw. The Bible says you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, sabi ng Bible, let your good deeds or light, shine out for all to see, so that everyone will praise your Father in heaven. Mga kapatid, or praise Heavenly Father. Mga kapatid, what is the purpose of light? Ano ang purpose nito? Di ba sabi po ng Bible, ito po ang purpose ay para maliwanagan ang lahat ng naandoon sa loob ng tahanan, mga kapatid. Amen? Sino ang focus? Ang focus po, mga kapatid, ng ika-ilaw, ng ating pong pagiging liwanag ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Ang purpose po nito is to magnify, to bring attention, and to highlight a subject. Kaya po merong ilaw. Subukan nga po natin kapag walang ilaw kung gaano kahirap. Hindi po ba? Alam nyo, yung ilaw, it exists, to receive attention or glory, but the light does not exist to receive attention or glory, but to shine its glory on the deserving one. Yung liwanag na andyan po, hindi po para magtaglay siya ng kaluwalhatian, kundi para po ipakita niya po kung sino yung karapat-dapat na luwalhatiin. At tayo po ay nag-e-exist dito, hindi para tayo ang mapapurihan, hindi para tayo ang mabigyan ng atensyon, kundi yung buhay po natin, ituturo kung sino yung karapat-dapat na bigyan ng atensyon. Pangatlong bagay, your life as a worship is being displayed by your action like a light that reveals what is hidden. This is connected to number 2. Ang iyong buhay bilang isang pagsamba, ay ipinapakita ng iyong mga kilos tulad ng isang liwanag na nagpapahayag kung ano ang nakatago. The light reveals what is hidden. And our actions, our life are a light to reveal Jesus in our hearts. Nakikita ba nila si Jesus sa puso mo? Nakikita ho ba? Hindi. Hindi nila makikita yan. Pero makikita nila yung Jesus na nakatago sa iyong puso o naninirahan sa iyong puso sa pamamagitan ng ng iyong buhay, sa pamamagitan ng iyong kilos. Halatang halata na ikaw ay Christian disciple, ikaw ay disipulo ni Kristo kasi kita nila may disiplina ka. Halatang halata na ikaw ay Kristiyano, alam na alam nila na Kristiyano ka kasi kitang-kita nila with the way you live. The point is, mga kapatid, yung ginagawa natin, sinasabi po natin, tayo bilang ilaw, inilalabas niya kung sino yung naandoon, nakatago sa ating puso, na hindi masyadong nakikita ng mga tao, pero sa pamamagitan ng buhay mo, nahahalata nila at nakikilala nila at nakikita nila si Jesus sa buhay mo. John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't
have to walk in darkness because you will have the light that leads to light. Ano po sinasabi niya? Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ikaw yung ilaw na ano po, naghahatid patungo sa buhay. Pwedeng na-acknowledge po natin yung ilaw, pero sinusundan po natin kung saan ito nakapokus. Tama po? Katulad po niya, may ilaw po ba? May ilaw po? Pero saan nakapokus? Sa akin. Subukan nga natin patayin yung ilaw. I-dim lang natin. Subukan nga po natin. Sige po. Kaya si Brother Ernest. Para po ma-illustrate po natin yung gusto po natin sabihin. Sige po, let's try to dim the light. Ito, brother. Yung spotlight. Ay, hindi i-off kasi mamamatay mo. Doon sa control. Pag ipinatay po natin, yung ilaw, pag in-off po natin yan, hindi mo na makikita kung sino yung focus. Kung kanino nakapokus yung liwanag. Wala. Hindi alam. Ayan. Wala na. Pare-pareho na ng kulay dito sa harapan. Pero kapag yan po ay binuksan po natin, di ba? Ay ayaw na. Yun ang nangyari. Namatay na tuluyan. Okay, balikan natin. Pag yan po ay nakabukas, na-acknowledge po natin na may ilaw. Tama? May ilaw o wala? Meron. Tanong, kanino nakafocus? Sa akin. Dito po sa community, may Kristiyano o wala? Ang tanong, kanino nakafocus ang pagiging Kristiyano mo? Kita ba ng mga tao na ang focus ng pagiging Kristiyano mo si Kristo? Baka naman mamaya, ang focus ng pagiging Kristiyano mo ay reklamo, problema. Ang namamagnify sa buhay mo, hindi si Jesus. Ang namamagnify sa buhay mo at kitang-kita nila ay yung dati mong buhay nung hindi ka pa Kristiyano. Palaaway ka pa rin, palapatol, may nakita ka lang sa FB, hindi naman ikaw yung tinutukoy, pakiramdam mo, guilty ka, inatulan mo ngayon, nagkagulo ngayon, ikaw ba yun? Kasi sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag ganun. Di ba? Tayo ba yun? Kasi kung tayo po yung ilaw, come on, look at me. Kung tayo po yung ilaw, dapat yung ilaw na yan nakapokus. Kanino? Doon sa dapat pagtuunan ng pansin. Kung tayo po ang ilaw, dapat yung buhay po natin nakapokus kay Jesus. Hindi nakapokus sa problema, hindi nakapokus sa pera, hindi nakapokus sa trabaho, hindi nakapokus sa kung ano-ano. Ang buhay natin dapat nakapokus lang kay Jesus. Yung awit ng buhay po natin, itong buhay na ito bilang awit ay dedicated lamang sa Panginoon. Sino po rito yung mga merong mga, ang tawag dyan, team song bilang mag-asawa? Meron po ba? Meron? May team song po kayo? Ninang Pining, anong team song nyo? Andiyan pa si Ninang Dani. Meron po ba naalala nyo? Yung dahil sa'yo, yung ba? Endless love. Wow, ganda. Kayo, Sister may team song kayo? Walang partikular? Kayo po, Pastor Big, meron? Please be careful. Hindi, wala daw. Tingnan niyo po, bakit merong tinatawag na team song? Kasi yung team song po, nagpo-project kung anong relationship na meron po kayo. Yung buhay po natin dapat ay isang awit na nagpo-project kung anong relationship meron tayo kay God. And every time na nakikita ng mga tao, tila nadidinig nila yung musika ng buhay mo, nakapokus yung buhay mo kay Jesus. Kaya alam mo, yung isang Kristiyano, halatang-halata mong Kristiyano, bihis pa lang, salita pa lang, ugali pa lang,
alam mo may Kristo yan sa puso niya. At alam mo rin naman pag demonyo ang naandyan. Di ba? Kaya kung minsan yung mag-asawa nagkakatawagan ng ganun. Pinalalayas pa yung demonyo. Tama lang naman palayasin. Yeah? Pero alam nyo sa isang Kristiyano, walang dapat na ganun kasi ang nasa buhay mo na ay si Kristo. At ikaw bilang ilaw, ang focus ay si Jesus. The light is intended to shine upon Jesus, not upon us. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa atin. Ang buhay Kristiyano ay nakapokus lamang at tungkol lamang kay Kristo. Para saan ka ba nabubuhay? Kasi kung nabubuhay ka para sa mundo lamang na ito, nabubuhay ka para magkaroon ka ng mga bagay-bagay na pagdating ng araw, iiwanan mo rin. Ikaw na pinakakawawang Kristiyano, sabi ni Apostle Paul. Kung ang buhay natin ay musika, paano ito magiging kahanga-hanga? You know, sa isang awitin, kasi ang inyong lingkod po ay composer, gumagawa ng awitin. Merong 3 elements para makapag-create ng isang great song. Okay? So, ang buhay mo ay isang awit ng pagsamba sa Diyos. Dapat taglay nito ang mga sumusunod. Number 1, yung tinatawag na rhythm. Okay? Rhythm. Dapat yung rhythm ng buhay sumasabay sa tempo ng God natin. So, dapat alam natin yung heartbeat ni God. Alam niyo po ba yung rhythm? Yung tempo? Hit. Bigyan mo nga ako ng tempo. At siya po ay nagmamadali ngayon. Ayan po, kung paano po patutunugin. Bigyan niyo po ako ng tempo, Pastor Kid. Ganito po yung tempo. That's it. Yan ang tempo. Thank you. Ibig po sabihin, ito po yung nagsasabi ng bilis o bagal. At napakahalaga po, no, na yung buhay po natin, the rhythm of life, no, keeps us in tempo with God. Dapat yung rhythm ng buhay natin sabay sa tempo o rhythm ng Diyos. So, paano mangyayari yon? We should know the heartbeat of God. Kayo po ba napulsuhan nyo na yung sarili nyo? Hindi ba? Di po ba meron tayong pulse sa ganito? Gusto nyo pong malaman kung normal ang tibok ng puso nyo, pupunta ka sa pulse, pupunta ka sa gaano kabilis yung pulso. Pag ang pulso ng puso mo ay, ako, grabe yan, kailangan nang dalhin sa ospital yan. Mahalaga po, makita po natin, we have to feel God's pulse o yung pulso ng Diyos. Dapat sabay tayo sa pulso ng Diyos. Para po makapag-create ng isang magandang musika ang buhay mo, dapat sumasabay sa gusto ng Diyos. Hindi ka magsasarili. Nakadinig na po ba kayo ng taong umaawit na wala sa tempo? Nakarinig na po kayo? Wala sa timing. Tanong po, pag wala po ba sa timing magandang pakinggan? Ang buhay mo hindi rin magandang tignan pag wala sa timing ni Lord. Kasi ayaw niyang sumabay. Sabi ni Lord, ganito yung timing, oh. Ganito yung timing na to. Yan. Ganyan na. Ganyan. Ikaw naman. Sabi ni Lord, hindi ganyan. Ang bilis-bilis mo. Ganito lang, huwag ka magmadali.
We have to keep ourselves in the rhythm of God. Example ng rhythm na gusto ng Diyos, devotion. Kumusta ang devotion mo? Kumusta ang Bible reading mo? Nawawala ba sa tempo? Ha? Nung nakaraang buwan, nakakapagbasa, ngayon tinatamad na, nawawala ka sa tempo. You have to keep the pulse. You have to keep the rhythm. And it takes a lot of discipline, mga kapatid, para mangyari. Kumusta ang prayer life mo? Dry? Wala rin sa tempo? Inconsistent? Hindi gusto ni Lord yan. How about your giving? Kumusta ang giving natin? Magnanakaw ka pa rin ba ng tithes? Or tapat ka na ba nagbibigay? Or paminsan-minsan tapat, pero most of the time hindi, wala sa tempo. Ano mo sarili mo? Kumusta ang iyong prayer life? Worship life? How's your worship life? Now you see, now you don't. Okay, paalala lang po, hindi po ito applicable para sa lahat. Lalo na po doon sa mga nag-duty. Hindi po ito applicable sa kanila. Bakit? Kasi meron po silang mga, sabi nga, kinakailangan na bigyan ng pansin. Pero I just hope na kahit sa online, gumagawa tayo ng paraan para matuloy-tuloy, maituloy, to keep the rhythm. Sabi ni Lord, eto ang tempo, sumabay ka. Huwag kang hihinto. Sige na. Huwag kang mawawala. Huwag mawala ang devotion. Tuloy. Huwag mawala ang Bible reading. Tuloy, huwag mawala ang worship life sa buhay mo. Huwag mawala yung pagkakaloob. Huwag mawala yung pagtulong sa kapwa. Ganyan, anak. Keep the rhythm alive. Sige na, sabayan mo ako, anak. Huwag kang mawawala. Ganyan nga. Yan ang gusto ng Diyos. Para maganda ang musika ng buhay mo, dapat laging nasa timing. Pangalawa, lyrics. Kasi kahit na may timing, pero walang message, ano yun? Ang point ay ganito. Lyrics of our lives should be uplifting and encouraging. Yung buhay mo. Yung buhay mo nagsasalita. At ano ang sinasalita niya? Dapat, uplifting and encouraging. Na pag nakita nila yung buhay mo, mai-encourage sila. Gusto ko rin maging Kristiyano tulad niya. Ang ganda ng buhay niya. Meaning, yung pong buhay natin na uplifting, yung buhay po natin na encouraging, ay nakakaganyag sa mga tao. Hindi po ba ganun tayo? Kapag tayo po ay nakikinig ng musika, at nadinig po natin yung lyrics, minsan nga po naiiyak pa tayo. Sino po dito yung pagka nakakapakinig ng very touching music, nagiging emotional? Ha? Kanina po habang umaawit tayo, naramdaman niyo po ba yung lyrics? Di ba? Sarap. Amen? Nung kumakanta tayo sa offering, damang-dama mo na dahil lamang sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nakakaawit, ikaw ay nakakapaglingkod. Di ba? It's all because of God's grace. Paano mo naintindihan yun? Kasi kung music lang yun, kung rhythm lang yun, hindi mo nadidinig yung lyrics, hindi ka ma-encourage. Pero bakit ka na-encourage? Kasi may sinasabi yung kanta, sa biyaya mo lamang. Di ba? Mapapasayaw ka pa eh. Ang buhay ng mga tao sa paligid po natin, nagaganyak na sumunod. Pag nadidinig po nila yung buhay po natin, yung lyrics ng buhay natin, is very uplifting and encouraging. Na every time na nagsasalita ka, nakafocus lamang kay Jesus ang pagtotoo at sasabihin nila, ang sarap ng buhay ni sister. Kahit maraming problema, masaya talaga ang buhay Kristiyano. Sasama ako. Amen? Ephesians chapter 4 verse 29, don't use foul or abusive language. Let everything you say be a good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them.
Proverbs chapter 15, verse 1 and verse 4, a gentle answer deflects anger, but harsh words makes tempers flare. Gentle words are a tree of life, a deceitful tongue crushes the spirit. Nakita niyo po, yung buhay mo, lyrics dapat na nakakapaghatid ng uplifting spirit at nakaka-encourage. Tanong ko po, kumusta ang buhay niyo? Nakaka-encourage po ba? Nakaka-encourage po ba? Hello po. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, ang buhay ko ba nakaka-encourage? Pangatlo po, this is the last. Another element of a great song, not only the rhythm, not only the lyrics, but of course, the music. Yung kabuuan. Ano ba yung musika ng buhay natin bilang pagsamba sa Diyos? Ang musika ang umaakit sa tao at nagbibigay ng saya sa puso ng Diyos. Ano ba yung musika ng buhay mo? Musika ba ng pag-ibig? Meaning, in love tayo kay Lord? Amen? At yun naman po talaga ang dapat. Pag sinabing musika, okay, yung totality, okay, rhythm, lyrics, and music, pag sinabi pong musika, tumutukoy ito sa pag-ibig. Meaning, lahat ng ginagawa natin ay dahil sa pag-ibig. Napunta ka rito kasi mahal mo ang Diyos. Amen? Nagsiserve ka sa ministry, pwedeng sa ushering ministry, pwedeng sa multimedia, pwedeng sa music, pwedeng naglilinis tayo ng chapel. Lahat yung ginagawa natin, all because of what we call music. And that music is love. Lahat ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang ating kapwa. Amen po ba? We should speak with love. We should do things because of love. Because love is like the music that captivates people and draws them in. Gusto niyo maganyak lalo ang mga tao na sumamba, maglingkod sa Diyos at samahan tayo? Dapat nandun yung element of love. Pag sa isang church, pumunta ka at wala man lang pumansin o kumausap sa'yo, babalik ka pa ba doon? Hindi man lang naramdaman yung kanilang pag-ibig. Hindi ka na babalik. Remember, first impression last. And I hope that Church of Christ San Pedro family, kapag meron pong dumating, yung pag-ibig na nararamdaman natin, that's the music of our life. May papadama natin at magaganyak silang bumalik at tumanggap sa Diyos because of the music or love that you have. Now, music is one of the most important thing pagdating sa awitin. Ang music, hindi yan nakikita, pero nararamdaman niya. Ang pag-ibig, hindi yan nakikita, pero nararamdaman. Yung pag-ibig na nandito, hindi yan nababasa, pero nakikita sa ginagawa mo. Basa nila sa buhay mo. Nakarinig na po ba kayo ng music? Nakarinig na po? Anong sabi mo nung narinig mo yung isang musika? Introduction pa lang. Okay? Bigyan niyo ako ng music ng power praise na tunay na pag-ibig na brad. Nga. Intro. First time mo na dinig yan, di ba? Tanong mo, sino kaya ang umawit nito? Music pa lang yan, ha? Music pa lang. Wala pa yung lyrics. Narito ang puso ko. Iyan ka lang. Thank you. Di ba natinig mo pa lang? Wow! Anong awit yun? Sino kumanta nun? Hindi pa nadidinig yung kabuuan ng kanta, pero nagtatanong ka na, sino ang gumawa? Kanino awitin to? Because music really captures our hearts, our attention.
And the same thing, ang buhay po natin, pag merong love, yung love, that's the music of your life, that's the music of my life as a Christian, and it captures the people's attention. Pag nakikita nila yung pag-ibig, anong church? Saan church kayo? Sa Church of Christ? Saan nyo? Sama ako. I really feel the love sa buhay mo. I'm very thankful na ang Church of Christ San Pedro po, hindi namimili ng tao, hindi nang uuri ng kapwa, at tumutulong sa lahat. Na every time mababalikan ko po yung mga ginagawa ng Church of Christ San Pedro kung paano tumutulong sa may sakit, sa abot ng makakaya, umaagapay sa nangangailangan, sa abot ng makakaya. Ang ganda ng musika. At nagtutulungan tayo sa isa't isa. Ang ganda ng music na meron po tayo. I'm not pertaining literally to the music that we heard every Sunday. Of course, maganda talaga yan. But I'm pertaining to our life as a whole, as a church. Na ang Church of Christ San Pedro ay puno ng pag-ibig at yun ang musika na meron tayo. Yun ang dala natin. Glory to God! It's the heart and soul of how we present our lives for others to hear. May mga awitin po na pag nadinig nyo, nakukuha agad ang atensyon nyo. And the same thing with the church. May mga church, kapag nakita mo ang buhay ng mga Kristiyano, kung paano nagtutulungan, na-encourage ka. Ephesians chapter 5 verse 15, speak the truth in love. Love should be as big as the truth or words, or else people will never hear it. Dapat yung pag-ibig po natin sa ating puso ay napakalaki na sinlaki ng truth, si Jesus. Kung gaano katotoo si Jesus sa buhay mo, kitang-kita ng mga tao na ikaw ay Kristiyano with the way you live, with the way you talk. Dapat kitang-kita rin po nila yung music and pertaining to the love that comes from her. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 13. If I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardships that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It does not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Yan ang musika na dapat meron tayo sa buhay natin bilang miyembro ng Church of Christ San Pedro at bilang Kristiyano. Palakpakan natin ang Panginoon. If your life will be a music to be played before the Lord, let's go back to the question. Will it bring glory to Him? Will the Lord smile and love the sound of your life? Remember that worship is your lifestyle. Therefore, keep in mind the things that we should remember when we make our lives sing to God. Number one, your life is a worship that sings to God
through what you say and live in response to what He has done and who He is. A second is your life is a worship responding to God's greatness and proclaiming His glory. And last, your life as a worship is being displayed by your actions like a light that reveals what is hidden. Tandaan niyo po ito. Remember this. Every time we gather like this, we create a symphony of sound as we unite our songs together and sing unto the Lord. Shall we all stand? Umawit po tayo. Isang awiting ano yung inawit natin Sister Carol kanina na worship song dun sa praise and worship? Yeah, can we sing that song again? Mga kapatid, I want you to feel this song. Feel the lyrics, understand the lyrics, and always remember that your life is a song to God. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang buhay mo, sige mo, pakisabi mo sa katabi mo, ang buhay mo ay awit ng pagsamba sa Diyos. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Can you sing this song? Pinalaya ng
na ang buhay po namin ay awit ng pagsamba sa inyong harapan, O God. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, nais po namin hilingin sa iyo, Lord, na nawa po ay tulungan mo po kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, na nagpapasakop lagi po sa iyong kagustuhan, na ikaw lagi ang focus ng buhay namin, Panginoon, na ikaw lagi, Panginoon, na makikita sa aming pananalita, sa aming ginagawa, sa aming pamumuhay, na walang ibang maitataas sa buhay namin kundi ikaw lamang, na makikilala ka ng mga tao, Panginoon, dahil sa way o sa pamamaraan ng aming pamumuhay. Lord, salamat po na marami sa pagbibigay mo sa amin ang realization na ito. Lord, we commit ourselves this morning, O God, na ang buhay po namin ay magiging magandang awitin para po sa inyo. Salamat po, Diyos, na may gamitin mo po kami na makapaghatid ng liwanag sa mga tao. Sa ganun, Panginoon, yung mga tao wala pa sa iyo ay ma-focus din po ang kanilang buhay, Panginoon, sa inyo lamang. Wala po kaming ibang hangarin, O Diyos, kundi kayo ay patuloy na ipakilala at makilala ng mga tao, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon. Sa iyo ang honor. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! And Amen! Hallelujah po! Isang masaganang pagpapala po sa ating pagtatapos. Tayo po ay patuloy na sumamba sa pamamagitan po ng panalangin. Ama namin Diyos, tuloy nga po muli ay maraming salamat sa inyo. Kami po, Panginoon, ay nakadama ng isang kaligayahan at pag-asa, kagalakan sa puso na kami ay nagsasama-sama, Panginoon, na kami ay sumamba, nag-aali ng papuri. Pasasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po, Ama, sa presensya nyo na ngayon ay dama namin sa aming kalagitnaan. Naghari po, Panginoon, kayo sa mga oras na nagdaan sa aming gawain ito. Salamat po, Ama, dahil kayong patuloy na Diyos, isang aming itinatanghal sa aming mga buhay. Mula po, Panginoon, sa aming pagkikita-kita, sa aming pag-aawitan, sa aming pagkakramayan, Panginoon. Ang lahat po, Panginoon, ang dahilan nito ay tayo sa inyo po namin niaalay bilang pagsamba namin sa inyo. Salamat po, Ama, sa walang hanggang kagalakan, walang hanggang paggalang namin sa inyo at pagtatalaga ng aming buhay, Panginoon. Dahil ito'y tinatanggap ninyo, Panginoon. Dahil namin, Panginoon, sa aming buhay dito sa loob at maging sa labas, Panginoon, ng church na ito, Panginoon, ay nadadala namin ang inyong presensya at ang inyong mga turo at aral sa amin. Kaya masalamat po. Maging sa mensahe ng mga awit, maging sa aming pagbuti sa aming kapatid, Panginoon. Ito ang dahilan, Panginoon, ay sa inyo. Sa inyo po, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba, pagpapasalamat, at lahat po, Panginoon, ang aming ginagawa nito ay pagpalain po, Panginoon. Maging sa amin po, Panginoon, mga pagdidevotion, sa amin po, Panginoon, pagdalaw, sa amin po, Panginoon, mga gawain na patungkol sa inyo, Panginoon, pagpalain nila po, Panginoon, at ganoon din ang bawat isa, Panginoon. Inyo po, Panginoon, kaming patuloy na inyo pong gamitin sa lahat po, Panginoon, ng ikalalago at ikadalaga ng Panginoon ng inyong pagmamahal at pag-ibig sa mga tao, lalo, Panginoon, sa inyong mga nakakilala sa inyo. Ama, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na yung aming pong naririnig, aming pong napaparalan, natutunan sa ngayon. Amin po, Panginoon, ang tingin sa aming sarili na kami po ay maging isang awit, Panginoon, ng pagsamba. Dahil po, Panginoon, ang utok nito ay ang pag-ibig ninyo sa amin ay maipadama namin at maipakita, Panginoon, sa lahat ng tao, sa lahat, Panginoon, ng inyong tatawanin at ang inyong kailangan po, Panginoon, iligtas. Panginoon, maraming salamat po dahil ang bawat isa ay mayroong pakikibahagi, Panginoon, sa gawain ng Church of Christ, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na inyong pag-ibig na inyong iniukol sa amin ay amin pong maipadama at maipakita sa amin po, Panginoon, pamumuhay sa araw-araw. At yun po, Panginoon, aming awit ay maging buhay namin na tanging kayo po, Panginoon. Yung nakikitang liwanag sa bawat sa Panginoon sa amin. Yung kayo yung nakikitang aming tanggulan, aming kapitan, Panginoon, sa aming mga pinagdadaan ng pagsubok at problema, Panginoon, upang sa ganon, yung diwa, Panginoon, ang pagsamba namin sa inyo na ginagawang tulad dito, Panginoon, ay madala namin sa labas ng aming mga pamumuhay. Ano man, Panginoon, ang aming kinalulugan ng buhay. Kaya, Ama, sa oras po ito, inaangkin po namin, Panginoon, ang presensya ninyo na kayo po, Panginoon, ang isang naghari sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, at pagtubayan niyo kami hanggang sa aming maglabas dito sa buong isang linggo ng aming pamumuhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng aming
sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ang kapulihan, at ang kapamahalan at ang kapangyarihan mula po noong una hanggang ngayon at magpakailanman.